kwento natin ngayon ay tungkol sa isang delivery boy na sumawsaw sa babae ng isang kinatatakutang big time na sindikato na nagpapanggap bilang pastor. Ano kaya ang kakahinatnan nila sa dulo? Kaya simulan na natin ang kwento, baka simulan pa ng iba. Ang simula ng kwento ay kay Harry na naghahanda papasok sa trabaho gaya ng dati. Ang asawa niyang si Sumera ay buntis, kaya hiniling nito kay Harry na bumili ng maaasim pauwi. Mabilis na naghanda si Harry at umalis papunta sa trabaho. Isa siyang delivery boy. Kahit buong araw siyang nagtatrabaho, kakaunti lang ang kinikita niya. Pagkatapos ng mahabang araw, umuwi siya. Madalas siyang bumibili ng pagkain sa labas para hindi na kailangang magluto ni Sumera. Sabay silang kumain at pagkatapos ay naligo, na may kasamang landian. Kinabukasan, sinabi ni Sumera kay Harry na humanap ng mas magandang trabaho na may mas mataas na sahod dahil paparating na ang kanilang anak. Sumang-ayon si Harry at agad nagsimulang maghanap ng bagong trabaho. Sa tulong ng kaibigan niya, nakapunta siya sa isang interview. Pagkatapos ng maikling usapan, natanggap siya agad. Isa pa rin itong delivery job, pero mas mataas na ang bayad. Pagkatapos niyang matanggap, nakipagkita siya sa kaibigan niyang si Vayaji na tuwang-tuwa para sa kanya. Magkasama silang pumunta para makita ang iba pa nilang mga kaibigang delivery boy din. Para magdiwang, nagpakain si Harry para sa kanila. Kinagabihan, umuwi si Harry at sinabi kay Sumera ang magandang balita. Labis itong natuwa. Kinabukasan ay unang araw ni Harry sa bagong trabaho. Nang gabing iyon, nag-deliver siya ng package sa pinakamayamang lalaki sa lungsod na ang pangalan ay Shinro. May malaking party sa mansyon ni Shinro kaya ang gwardiya niyang si Rio ang lumabas para tanggapin ang package. Ayon sa patakaran ng kumpanya, kailangan ni Harry kumuha ng litrato bilang patunay ng delivery, pero binugbog siya Rio at itinapon palabas. Kaarawan iyon ni Shinro at para sa kanya ang party. Lahat ng bisita ay naghihintay sa kanya. Samantala, nasa itaas si Shinro sa kanyang silid kasama ang asawa niya, tinuturuan itong maligo sa lawa. Sa una ay puno siya ng sigla, pero agad din siyang napagod, dahilan para minis ang asawa niya. Pagkatapos, nagbihis siya at bumaba sa party at masayang bumati sa lahat. Ang party ay inorganisa ng mga magulang ni Shinro. Naroon ang ina niyang si Maria, at mukhang masayang-masaya si Shinro. Nagbigay siya ng maikling talumpati at inanyayahan ang lahat na mag-enjoy. Pero nawawala ang ama niya. Nasa kabilang silid ito, at kakatapos lang linisin ng tubo niya ng katulong. Ang package na dinala ni Harry kanina ay ibinigay ni Rio sa ama ni Shinro. Sa mata ng publiko, ang pamilyang ito ay nagpapatakbo ng simbahan, pero ang totoo ay sungkot sila sa madilim na negosyo. Kinabukasan, nabangga ng isang kotse ng babae ang isang malaking sasakyan. Nagsimulang magalit at magingay ang driver ng kabilang sasakyan, dahilan para magka-traffic. Naipit si Harry sa traffic at nakita ang lahat. Nang sinimulang takutin ng lalaki ang babae, hindi na nakatiis si Harry at nilapitan niya ito, binugbog ang lalaki. Bago pa makaganti ang lalaki, dumating ang mga gwardya ni Shinro at pinigilan siya. Sa presensya nila, umurong ang lalaki at umalis. Nagpasalamat ang mga gwardya kay Harry at sinabi sa babae na umuwi na. Tumingin ang babae kay Harry nang may pasasalamat bago umalis. Samantala, si Shinro ay nasa isa pa niyang mansyon, kasama ang ibang babae. Sinabihan niya ang mga tauhan na huwag magpapasok ng kahit sino. Pero biglang dumating ang isa sa mga tauhan niyang mataas ang posisyon, kaya nagulat si Shinro. Mabilis niyang itinago ang babae sa ilalim ng tubig at kinausap ang lalaki. Pagkaalis nito, lumitaw ulit ang babae mula sa tubig, dahilan para magalit si Shinro at umalis ng mainit ang ulo. Si Shinro ay kilalang makapangyarihang mafia. Habang nagsasalita siya sa publiko tungkol sa hustisya sa isang event, palihim namang gumagalaw ang mga tauhan niya para patayin ang lalaking ng insulto sa babae kanina. Kinabukasan, nag-deliver ulit si Harry ng package sa isang bahay. Isang magandang babae ang lumabas. Siya rin pala ang babaeng nasangkot sa aksidenteng nakita ni Harry ilang araw ang nakalipas, ang tinulungan niya. Binuksan ng babae ang pinto at inanyayahan siyang pumasok para kunin ang bayad. Ang pangalan niya ay Mona. Tinanggap ni Harry ang alok at pumasok. Inabot ni Mona ang bayad at sinabing pwede na niyang itago ang sobrang pera bilang tip. Kinuha ni Harry ang pera at nagtanong, hindi ba ikaw yung babaeng nabangga ang kotse ilang araw na ang nakalipas? Tinanong ni Mona kung paano niya nalaman iyon. Ipinaliwanag ni Harry na siya ang lalaking tumulong at binugbog ang lalaking sumigaw sa kanya noong araw na iyon. Pagkarinig nito, bumiti si Mona at binigyan pa siya ng mas maraming pera bilang pasasalamat sa pagtulong. Nang gabing iyon din, dumating si Shinro sa bahay ni Mona. Lumabas na may relasyon pala sila. Kaya pala tinulungan ng mga gwardya ni Shinro si Mona noong aksidente. Si Mona mismo ang nagluto ng hapunan para kay Shinro. Pinakain niya ito gamit ang sariling kamay at pagkatapos ay pinaliguan gamit ang tubig mula sa shower niya. Pero gaya ng dati, mabilis ding nawalan ng lakas si Shinro tulad ng sa asawa niya, kaya naiwan si Mona na hindi nasiyahan at nadismaya. Kinabukasan, bumalik si Harry sa trabaho at muli, may delivery siya para sa bahay ni Mona. Medyo sabik siya. Nang pinindot niya ang doorbell, lumabas si Mona. Basa ang suot nito. Naiilang si Harry kaya umiwas ng tingin at nagsabi, pasensya na, mukhang mali ang timing ko. Siguro naliligo ka. Mahinang tumawa si Mona at sabi, hindi ako naliligo. Pumutok kasi ang tubo sa banyo at nabasa ako habang inaayos. Nag-alok si Harry ng tulog, sabi niya marunong siyang mag-ayos ng tubo. Inanyayahan siya ni Mona sa loob at sinimulan niyang ayusin ang tubo.
Nang matapos siya, basang-basa na siya. Binigyan siya ni Mona ng tuwalya para magpatuyo. Kinuha ni Harry ang tuwalya at pumasok sa kabilang silid habang si Mona naman ay nagpalit ng damit. Mula sa kabila, aksidenteng nakita ni Harry si Mona na nagbibihis dahil hindi nito tuluyang naisara ang pinto. Pero sa totoo lang, sinadya iyon ni Mona para akitin siya. Pagkatapos, naupo silang dalawa at uminom ng kape habang nag-uusap. Tinanong ni Mona kung bakit ang dami niyang alam na iba't ibang trabaho. Sinabi ni Harry na dati siyang software engineer, pero nawalan siya ng trabaho noong lockdown at napilitan maging delivery boy. Ikinwento rin niya ang tungkol sa asawa niyang si Samara na buntis. Sinabi ni Harry na gusto niyang yumaman gaya ni Mona para mabigyan ng magandang buhay ang asawa at anak niya. Pagkarinig nito, nagsimula namang magkwento si Mona tungkol sa sarili niya. Sinabi niyang dati siyang modelo at doon niya nakilala si Sinro. Sa simula, tinatawagan lang siya nito para sabay silang magdasal. Pero isang araw, sinubukan siyang pilitin ni Sinro. Hindi niya kayang tumanggi. Napakalakas ng kapangyarihan nito at kung tatanggi siya, kaya nitong sirain ang buhay niya. Kalaunan, pinayaran ni Sinro ang ina niya at kinuha siya para manatili sa kanya habang buhay. Tinutugunan ni Sinro ang lahat ng pangangailangan niya, kapalit ng pagtupad niya sa mga gusto nito. Habang nag-uusap sila, hindi nila namalayang gabi na pala. Lumabas si Harry ng bahay para umuwi at sinamahan siya ni Mona hanggang pinto. Pareho silang mukhang masaya, para bang nahulog na sila sa isa't isa. Habang paalis si Harry, napansin siya ng mga gwardya ni Sinro na naglalakad papalayo. Si Mona naman ay takot na takot. Natatakot siyang baka dumating si Sinro. Walang nakakaalam na magkasama sila ni Harry ng matagal. Samantala, pinagalitan si Sinro ng kanyang ama dahil nasamsam ng pulis ang mga kargamento nila, isang pagkakamaling gawa ni Sinro. Masama ang loob ni Sinro. Ipinaalala ng ama niya na sa lahat ng taon ng kanilang negosyo, kailanman ay hindi pa siya nahuli, hindi tulad ni Sinro. Kinabukasan, ipinatawag ni Sinro ang mga tauhan niya sa simbahan sa kunwaring meeting at binalaan silang ayusin ang trabaho nila. Pagkatapos ng meeting, paglabas niya, lumapit ang isa sa mga gwardya at isiniwalat ang lahat tungkol sa girlfriend niyang si Mona at kay Harry. Galit na galit si Sinro nang marinig iyon. Agad siyang pumunta sa bahay ni Mona at sinimulang bugbugin ito. Matagal nang minamanmanan ng mga tauhan niya si Mona at sinabi nila lahat tungkol kay Harry. Paulit-ulit na nagmakaawa si Mona na wala talagang nangyari, pero hindi siya pinaniwalaan ni Sinro. Binugbog siya nito ng husto hanggang halos mamatay. Nang makita niyang hindi na gumagalaw si Mona, inakala niyang patay na ito at tumakas sa takot. Samantala, nagte-text si Harry kay Mona pero hindi ito sumasagot. Nasa malapit lang siya at nakita niyang paalis si Sinro mula sa bahay ni Mona. Pagkaalis ni Sinro, dali-daling pumunta si Harry sa bahay. Nang hindi ito magbukas, inakyat niya ang pader at pumasok sa loob. Doon niya nakita si Mona na nakahandusay sa sahig, sugatan at halos wala ng malay. Mabilis niyang tinulungan ito. Kasabay nito, pumunta si Sinro sa ama niya at galit na umamin, napatay ko si Mona. Pagkarinig nito, nagalit ang ama niya at pinagalitan siya sa sunod-sunod na pagkakamali. Napaiyak si Sinro, nagsusumama ng tawad at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin ngayon. Sa huli, pinatawad siya ng kanyang ama, napagtanto nitong tunay na nagsisisi si Sinro sa nagawa niya. Kinaumagahan, pagdilat ng mga mata ni Mona, nakita niyang nakaupo si Harry sa isang sulok. Magdamag itong nagbantay sa kanya, hinihintay na magising siya. Lumapit si Harry at sabi, wala kang malay simula kagabi. Dinala kita rito, hindi ko nahahayaang may manakit pa sa'yo. Pero pinigilan siya ni Mona. Sabi nito, kailangan mong lumayo sa gulong ito. Kapag nalaman ni Sinro, papatayin ka rin niya. Pakiusap, lumayo ka na lang. Pero hindi na kayang lumayo ni Harry. Tinanong niya si Mona kung bakit patuloy nitong tinitiis ang pang-aabuso ni Sinro. Ipinaliwanag ni Mona, dahil sa kahirapan namin, sinamantala kami ni Sinro. Hindi ko siya mahal, masama siyang tao, hindi lang ako makawala dahil masyado siyang makapangyarihan. Sinabi ni Mona kay Harry na gusto na niyang tumakas, lumayo sa lugar kung saan hindi siya kailanman mahahanap ni Sinro. Umiiyak niyang ikinwento ang lahat at lalong lumalim ang awa ni Harry sa kanya. Pero alam ni Mona na hindi siya kailanman makakatakas kay Sinro. Kung magpapatuloy ito, sabi niya, tatapusin ko ang buhay ko. Pagkarinig nito, labis na nasaktan si Harry at nangakong tutulungan siya. Pagkatapos noon, lalo silang naging malapit. Pumunta sila sa lawa at naligo, naghanap ng ginhawa sa isa't isa. Samantala, sa kabilang banda, papunta sa silid niya ang asawa ni Sinro nang makasalubong ang gwardya nitong lihim na umiibig sa kanya. Sa katunayan, matagal na silang may relasyon sa likod ni Sinro. Tuwing nagkakaroon sila ng pagkakataon, nagtatagpo silang palihim. Nang araw na iyon, habang magkasama sila, nakatanggap ng tawag ang gwardya at agad umalis, iniwang bitin at hindi nasiyahan ang asawa ni Sinro. Nagpa siya itong pumunta sa silid ni Sinro. Pero pagpasok niya, napasigaw siya sa takot. Nakahandusay si Sinro, patay, nilaman ng matinding konsensya sa pagpatay kay Mona. Tinapos ni Sinro ang sarili niyang buhay. Kinabukasan, ginaganap ang libing ni Sinro. Nagtipon ang lahat sa bahay nila. Wasak ang puso ng kanyang ama. Paulit-ulit na niya itong binalaan at pinayuhan, pero ngayon ay wala na si Sinro magpakailanman. Lahat ay nagluluksa. Gusto ng ama ni Sinro malaman kung sino ang may kagagawa ng lahat.
Biglang pumasok ang gwardya at sinabi sa kanya na ang mga responsable ay isang babaeng nagngangalang Mona at lalaking nagngangalang Harry. Galit na galit si Shinro Sr. at iniutos sa mga tauhan niyang dukutin si Mona. Samantala, lumabas si Harry para magtrabaho gaya ng dati. Nagde-deliver siya ng isang package nang lapitan siya ng isang estranghero at inalok ng malaking halaga kapalit ng isa pang delivery. Pumayag si Harry at kinuha ang package. Pero hindi nagtagal, nakatanggap siya ng tawag na nagbabala, kapag tumanggap ka ng kahit anong package ngayon, malalagay ka sa panganib. Ngunit nakuha na ni Harry ang package, at hindi niya alam na kapahamakan na pala ang dala nito. Sa halip na ihatid ang package, dumiretso si Harry kay Mona at isinama ito palabas ng syudad. Pareho silang nakahinga ng maluwag, iniisip na tapos na ang mga problema nila. Dahil pakiramdam nilang ligtas na sila, nagpasya silang tumigil muna para magpahinga. Unti-unting nagustuhan ni Mona si Harry, at ganoon din si Harry sa kanya. Nagtawanan sila, nagbiruan, at nagpatuloy sa paglalakbay. Pagkalipas ng ilang oras, huminto sila sa gasolinahan para magpakarga, at pagkatapos ay tumuloy sa isang maliit na kainan dahil gutom na sila. Magkasamang kumain, busog at masaya. Habang nagbabayad si Harry ng bill, biglang nakaramdam si Mona ng panganib at sinabi kay Harry na kailangan nilang umalis agad. Mabilis silang bumalik sa kalsada. Sa lungsod naman, dumating ang gwardya ni Shinro sa bahay ni Mona pero wala na itong laman. Tinawagan niya ang ama ni Shinro at iniulat na tumakas si Mona. Galit na galit si Shinro Sr. at iniutos sa mga tauhan na hanapin ito agad. Samantala, nakarating sina Mona at Harry sa isang gubat matapos magmaneho ng ilang oras. Akala nila ligtas na sila kaya tumigil sila malapit sa isang lawa. Naligo sila at sandaling natikman ng kapayapaan at kaligayahan. Nangako si Harry kay Mona na hindi na niya ito iiwan habang buhay. Biglang nakatanggap si Mona ng tawag mula sa numero ng kanyang ina, pero ang boses sa kabilang linya ay kay Shinro Sr. Siya pala ang dumukot sa ina ni Mona. Kapalit ng kalayaan nito, hinihingi niyang isuko ni Mona si Harry sa kanya. Takot na takot si Mona. Bago pa niya maipaliwanag ang lahat kay Harry, bigla siyang sinugod nito at nawalan siya ng malay. Pagkaraan ng ilang sandali, nang magising si Mona, nagulat siya nang makita si Maria, ang ina ni Shinro, na nakatayo sa harap niya kasama si Harry sa tabi. Hindi siya makapagsalita sa gulat nang makita si Harry na kasama ni Maria. Ibinunyag ni Maria ang totoo, nagtatrabaho si Harry para sa kanya. Siya ang nagbigay ng trabaho kay Harry mula sa simula. Sa katunayan, si Harry ay half-brother ni Shinro. Nangako si Maria kay Harry na kung tutulungan siyang patayin ng matandang asawa niya at si Mona, bibigyan siya nito ng parte sa ari-arian ng pamilya. Kaya pumayag si Harry na tumulong. Lumabas na sinadya talaga ni Harry na lapitan at palapitin si Mona. Buong panahon, nagkukunwari lang siyang mahal ito para magamit siya sa plano ni Maria. Nang malaman ni Mona ang katotohanan, lubos siyang nasaktan. Tunay niyang minahal si Harry. Ibinunyag naman ni Maria ang totoong dahilan kung bakit gusto niyang patayin ang asawa niya, dahil si Shinro ay hindi nagpakamatay. Ang totoo, ang ama ni Shinro ang pumatay sa kanya at isinabit ang katawan para magmukhang nagpakamatay ito. Wasak ang puso ni Mona at desperadong sinabi niyang gusto niyang makausap ang ina niya sa huling pagkakataon. Pumayag si Harry at inabot sa kanya ang telepono para matawagan ito. Pero sa halip na tawagan ng ina, palihim na ipinadala ni Mona ang isang video nila ni Harry kay Sumera, ang asawa ni Harry. Nang matuklasan ni Harry ang ginawa niya, galit na galit ito at binarin si Mona hanggang mamatay. Nagulat si Maria sa nakita. Samantala, natanggap ni Sumera ang video at tuluyang gumuho ang loob niya. Napagtanto niyang napakalaki ng pagkakamaling nagawa niya sa pagtitiwala kay Harry. Sa mansyon naman ng ama ni Shinro, pinatay rin nito ang ina ni Mona at saka tinawagan si Maria para sabihin ligtas na ang daan. Dumating si Maria kasama si Harry. Nang makita ni Shinro Sr., si Harry, nagalit ito ng todo. Nandoon si Harry para maghiganti sa kanyang ama, isang planong matagal ng pinaplano ni Maria. Nang marinig ni Harry mismo na inamin ng amain niya ang lahat ng kasalanan, hinugot niya ang baril at pinagbabaril ang lahat ng gwardya ng ama isa-isa. Perpektong nagtagumpay ang plano ni Maria. Pagkatapos patayin ng mga gwardya, itinapat ni Harry ang baril sa kanyang ama at binaril din ito hanggang mamatay. Pero hindi alam ni Harry na ginamit lang pala siya ni Maria mula sa simula pa lang. Sa huli, itinapat ni Maria ang baril kay Harry, pero bago pa siya makaputok, itinutok din ni Harry ang baril sa kanya. Sabay silang pumutok, parehong namatay. Samantala, si Sumera, matapos mapanood ang video, tuluyang gumuho at hindi na mapigilan ang pag-iyak. Sa huling bahagi ng kwento, nagpasya siyang lisanin ng lungsod magpakailanman. Habang papalabas na siya, may kumatok sa pinto. Isa itong delivery man na may dalang huling package mula kay Harry. Kinuha ni Sumera ang package na malamang ay naglalaman ng maraming pera at tahimik nang umalis sa lungsod. At sa huli, lahat ng kasinungalingan ay may katapusan. Sa siklo ng tukso at kasalanan, walang sino mang tunay na ligtas. Maraming salamat sa panonood. Pa-subscribe naman po. Salamat.